Good day mga ka-sports natin dyan. Alas Pilipinas, binasag ng Team Vietnam. Asang-asa talaga ang mga fans ng Alas Pilipinas na di umano ay kayang-kaya na nitong makipagsabayan sa Team Vietnam. Ngunit hindi nga sila pinaporma. Sa unang salpukan pa lang nga nila ay pinataob na sila sa score na 14 at 25. Ngunit lumaban naman sila matapos sila matambakan sa set 1. Set 2 naman ay medyo pumalag nga ang Alas Pilipinas at nagkaroon nga sila ng score na 22. Bagamat talo pa rin sila ng Team Vietnam. Saan-saan ba nagkulang ang nasabi natin Alas Pilipinas at bakit gayon na lamang silang mabilis ang pinatiklop ng Team Vietnam? Kitang-kita naman natin na talagang ang ating mga spikers ay hindi masyado nga makalusot-lusot dahil matinik ang blocking na pinapakita ng Vietnam. Gayunpaman sa second set, kita naman natin na nagkaroon ng kumpiyansa itong si Angel Canino at sunod-sunod rin ang kanyang mga score. Ngunit kinulang pa rin ang Alas Pilipinas. Atin ngayong bubusisiin at sisilipin kung saan ba nagkulang ang Alas Pilipinas at bakit nga sila natalo ng Team Vietnam. Syempre, marami na naman ngayon mga nangbabash kay Gemma Galanza sapagkat nagka-error nga to sa kanyang services. Ngunit, sino-sino ba talaga ang mga nagkulang pagdating sa Alas Pilipinas at bakit sila natalo? I-reveal na natin yan kahit panoorin ng vlog hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! So eto na nga mga ka-sports natin dyan, sisilipin natin kung saan nga sumablay ang Alas Pilipinas. Sino-sino ba ang nagkulang? Alam nyo mga ka-sports, alam rin natin na may laban sana ang Alas Pilipinas, ngunit hindi lang talaga nila kinakayanan bandang hulihan kasi kinakapos nga ang Alas Pilipinas. Gayunpaman, mayroon talagang nagkulang at nagkulang nga sa mga players pagdating sa Alas. Syempre, hindi naman natin talaga masisisi ang Alas Pilipinas dahil bago pa lang naman ang team na ito. Bagamat mga veteranan na at magagalingan nandito, pero may mga pagkukulang talaga sila. Number 1 na nagkulang ang Alas Pilipinas kaya sila natalo ng Team Vietnam. Coach Di Brito. Kitang-kita natin ang mga decision making ni Coach Di Brito ay sumasablay talaga. Kung mapapansin nga ninyo, pagdating sa set 1 na laban ay talagang binabad niya ang kanyang mga star player at hindi niya nga pinaupo kahit sumasablay na ang kanyang mga spikers at kahit ang ibang middle blocker niya ay hindi rin gumagana ay hindi niya ito pinalitan. Isa pa dito mga ka-sports natin dyan, sa set 2 naman pagdating talagang ang decision making nga ng ating Coach Di Brito ay sumasablay nga. Alam nyo kung bakit natin masasabi, inilabas niya sa crucial na labanan nga itong si Gia Amazing. Kitang-kita natin kanina, inilabas niya at ang ipinasok niya si Nisperos at itong si Julia Coronel. Kaya't anong nangyari? Imbis na may laban pa ang Alas Pilipinas dahil 24 puntos na nga ang Vietnam, ang ginawa naman ni Julia Coronel ay isinet niya kay Fifi Sharma at na-block nga ito. So, ibig sabihin kung sinugal na nga ni Coach Di Brito sa set 1 sa set 2 itong si Gia Morado de Guzman, bakit niya inilabas sa crucial na moment ng labanan? Dapat hindi niya na ito nilabas dahil alam natin na madiskarte naman si Gia Amazing. Doon nagkamali talaga ang ating Coach Di Brito. Ang kanyang mga decision making, siya talaga ang numero 1 dyan na nagkulang pagdating nga sa Alas Pilipinas kung kaya natalo sila ng Team Vietnam. Pangalawang dahilan, Sisi Rondina and Micaela Bilen. Kitang-kita naman natin kanina na kahit nakakapuntos nga ng marami si Sisi Rondina at itong si Bilen, pero payong na payong nga sila kanina ng mga middle blocker ng Vietnam. Hindi nga masyado sila makaporma, hindi gaya ng mga nakalaban ng nakaraan conference or sa international game nila na talagang humahataw itong si Sisi Rondina. Pero itong si Micaela Bilen talaga ay payong na payong kanina. Kita naman natin na hindi siya masyado makadiskarte. Medyo kulang lang talaga siguro sa ensayo pa ang Alas Pilipinas kung kaya hindi sila masyado makaporma pa pagdating sa Team Vietnam. Imbis na talagang kahit iiwas na lang sa mga middle blocker nga ang spike, pero hindi ito magawa ni Bilen. Pero gayunpaman, magaling naman yan si Micaela Bilen at bata pa naman yan at malayo pa ang mararating ni Micaela.
At syempre, hindi rin kasi katangkaran si Cici Rondina at itong si Micaela Belen, at alam naman natin lahat na matatangkad nga ang mga middle blocker ng Vietnam kung kaya mahirap ngang lusutan. Isa pa yun sa mga naging dahilan. At ang pinakadahilan nila, ang kanilang buong team. Ma-error kasi sila sa mga services. Grabe kanina mga ka-sports, lalo na nga pagdating sa set 1, kitang-kita natin na ang Team Vietnam isa lang ang error, pero ang Alas Pilipinas tumabo agad ng 7 puntos. Grabe ang kanilang ipinamigay sa Vietnam na puntos. Akalain mo isa lang ang error ng Team Vietnam sa set 1, pero ang Alas Pilipinas 7 agad. Grabe, ganun katindi ang error na ipinakita nga ng Alas Pilipinas sa set 1. Pag sa set 2 naman mga ka-sports ay medyo umukay-okay na ang laban. Gayunpaman hindi talaga sila nakabawi na sa Team Vietnam dahil alam naman natin na malakas ang Vietnam. Pero syempre, diyan talaga sila nagkulang. At sa tingin ko, isa pa sa mga nagkulang sa kanila bukod nga sa hindi gaano katangkaran ang Alas Pilipinas at madalas nga silang mag-block, ay nakikita ko pa nga dito na bata pa kasi ang team na ito. Kahit sabihin natin na mayroon silang veterana gaya nga ni Cici Rondina at ni Gia Amazing at Gemma Galanza, pero ang karamihan kasi dito ay mga bata pa. Siguro darating rin ang panahon na makakabawi na tayo sa Team Vietnam. Hindi pa siguro ito talaga ang panahon para nga talunin nila ang Vietnam. Talagang hindi pa kaya, gaya nga ng vlog ko kaninang umaga na sinabi ko na walang pag-asa manalo ang Alas Pilipinas dahil mga bata pa nga ito at kulang pa nga sila sa pag-iinsayo dahil hugot-hugot lang kasi tayo mga ka-sports. Kukuha nga sa UAAP, kukuha sa Pro, kukuha sa NCAA, pag-iisahin, and then isasalang na agad natin sa laban. Diyan siguro talaga tayo nagkukulang. Sana meron talaga tayong nananatiling mga players na pansabak natin sa international. Gayunpaman, aasa talaga tayo na darating ang panahon na ang Philippines naman ang mamamayagpag pagdating sa larangan ng volleyball. Sa ngayon ay talo muna tayo. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.